Pagpalang araw mga kaibigan. So reaction na naman tayo mga kaibigan, no? Ito ay post ni Ang Balita Ngayon 10 hours ago, no? So umabot siya ng 16,000 reactors at 2,000 comments. Ito ay tungkol kay Ruin Aguanson, no? Na tawag nito na tungkol kay sa administrasyon, no? Bakit sobrang payat na daw nila. So ito nga babasahin natin mga kaibigan. Turo nyo naman ang secret. Ito ang hiling ng former COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos makita ang kapansin-pansing pagbagsak ng katawan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang Facebook post, binanggit ang linyang turo nyo naman ang sikreto paano pumayat. 1. Tigilan ang pagbatak ng droga. Bawasan ang ninakaw. Matatandaan noong Pebrero, lumabas ang publiko ang Pangulong Marcos Jr. sa ilang aktibidad kung saan kapansin-pansin ang kanyang pagbawas ng timbang. Na rin kinumpirma ng Malacanang nagkaroon ng Pangulo ng diverticulosis noong Enero 2026 dahilan upang sumailalim siya noon ng soft and light diet. Kasabay nito, napansin ding publiko ang mas payat na pangangatawan ng dating Speaker Martin Romualdez sa mga huling public appearance, kabilang ang memorial service para kay dating Speaker Jose D. Venencia Jr. Bagamat wala pang opisyal na payag mula kay Romualdez hinggil sa kanyang kondisyon. So silang tanan, namayat ko silang tanan dahil, no? Basahon na to ang comments. Ito payat na kayo si payat na dyan taon kayo si Martin Romualdez. Ambot lang kung baka ni gigabagabaan or namayat lang yun ni siya. Narakapayat kayo. Payat na kayo si BBM. Hapo. Niya. So, yan. Result ng konsensya, secret attack, nice food can be leftover food, good sleep can be insomnia, pretty eyes can be luminous eyes, even water can be bitter. Umad, 1 maleta a day. Yan. Lang. Umad daw, 1 maleta a day. Ganyan lang pala, sikreto. Mangurakot ka para pumayat. The best diet nowadays. Umad, 1 maleta a day. Pumayat sila sa kakaisip kung anong gagawin nila sa mga assets na na-acquire nila ngayon. Grabe bitang datuan na nila. Nomad. No meal a day kundi charot. Karma is real. Wish ni Cara David is true. Attorney, sabi ng lolo ng kapitbahay ko, mahirap pag universe na ang maningil. Kahit ginto pa, nilalakaran mo, hindi ka mailigtas nito. Tinodjot. Walang inutang na hindi pagbabayaran, lalo na po yung taong bayan. Pondo ng bayan ay sagrado, kaya lahat ng may karma. They can sleep always having nightmares. The people's running after them and hanging them. That is their secret. Grabe, no? Konsensya nila. So, or appeal to pity. Karma comes now, hihihi. Ngayon, alam ko na. Gustong pumayat, punta kayo sa bundok ng Mindanao, adali kayong pumayat doon. Karma is real. So, sobrang payat talaga nila ngayon mga kaibigan. Napapansin niyo, sobrang payat talaga nila. Makita sa kwano. Halap siya. So, ayan. Marami na pong mga sabi-sabi na may sakit talaga daw si BBM. Yung iba nagsabi na hindi lang. Yung iba, yung mga DDS, kasama ng DDS, may problema daw sa kanyang tinai sa yang intestine. So, parang colostomy yung colonostomy. So, pansin kayo jud ang ilang pagpayat karon, no? Sigurado ko nga sa ilang pagpayat, grabe gyud ang problema siguro nilang ginhuna karon kay hapit na sila manaog sa ilang pwesto. Grabe. So, ayan mga kaibigan, ano yung napansin niyo? Comment kayo sa comment section.
At huwag kalimutan no, mag-like, share, subscribe. Kasi marami tayong natutulungan nito. Kung ma-monetize itong channel na ito, yung sweldo na kuha nito, tawag nito, maiipon, ay itutulong natin no, sa mga kababayan natin na naghihirap. No? Yung nasa laylayan talaga. So, ganun. Maraming salamat po at hanggang dito na lang. Yan, reaction. So, bigyan natin ng reaction tong balita ng ABS-CBN mga kaibigan, no. Tapos ito po ay interview at pabirong may sabi ito para kay Marcoleta ata itong si Tarilla, itong si General Torilla, no, na kaaway po ng China. So ngayon, pag-usapan natin to ngayon mga kaibigan, pero bago yan, panoorin muna natin yung video. Magandang bagay na sabihin laman ako ng balita araw-araw. Kasi every time na maririnig ko yung pangalan ko sa balita, binabash ako ni Senator Marcoleta. That's good. Or ni Senator Alan Peter Cayetano. I really don't know where to start. No? Pero para sa akin, bago kami magsimula to discuss about the West Philippine Sea, it's important for us to also understand whether the young people right in front of us understands where the West Philippine Sea is. Saan ang West Philippine Sea? Anybody? Where is the West Philippine Sea? West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea po ba is located sa upper part ng Zambales hanggang Palawan po? West Philippine Sea. Other response. Where is the West Philippine Sea? In the Philippines, yes, obviously. Obviously, in the Philippines. Tama Where's the agad. West Philippine Sea? In the West Philippines. Wala akong dalang t-shirt eh. Usually kapag ginagawa ko to with the students, we have free t-shirts eh, to motivate them eh. Where's the West Philippine Sea? Every time we talk about the West Philippine Sea, we comment, we make patriotic reactions saying we stand with our troops, with the Coast Guard, with Commodore Tariela, with the President, with the people from Municipality of Kalayaan. But the question is, saan nga ba ang West Philippine Sea? May hawak kang placard, saan ang West Philippine Sea? Siyempre, sa Philippines, yun na. Yun sa Philippines. Logical, rational, kuan. Philippines, nasa Philippines. Wala makatubag. Well, we should thank the uncle of Sir Kiko. No? He defined where the West Philippine Sea is. Before the Philippine Maritime Zones Act was actually enacted, the administrative order that President Noynoy Aquino signed defined where the West Philippine Sea is. When we talk about the West Philippine Sea, you're correct. It's found in the Philippines, and it's the western seaboard. No? And Western seaboard. West, ganino. it does not just start in Zambales. It starts from the northernmost province, which is Batanes, Ilocos, Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro, and Palawan. Those are the coastal municipality provinces that are surrounded by the West Philippine Sea. Secondly, when you talk about the West Philippine Sea, that is our exclusive economic zone, that forms part of the exclusive economic zone, Bajo de Masinloc, Luzon Sea, and the Kalayaan Island Group. Kailangan nating himay-himayin yung mga areas na yan. Otherwise, may magsasabi na namang ang Kalayaan Island Group ay labas sa exclusive economic zone. So, we should give it up, no? Kaya it's important for us to highlight that when you talk about the West Philippine Sea, it's the exclusive economic zone, the Luzon Sea, Bajo de Masinloc, and Kalayaan Island Group. Those are the areas that we need to define to say that it is the coverage of the entire West Philippine Sea. My second question is, what is the difference between West Philippine Sea and South China Sea? Anyone? Ano ang pinagkaiba ng West Philippine Sea at South China Sea? Pangalan. Ang sabi ng mga trolls, kahit si Commodore Tariela nalilito kung anong pinagkaiba nun eh. But they really don't know what's the difference between the two. What's the difference? At least, pag uwi nyo, may bagay kayong natutunan ngayon. Sus, naghimo naman ng kuha Alam nito. nyo West Ano ni? Philippine Sea, and secondly, what's the difference between the two? South China Sea is the entirety of that body of water
that separate countries from China, Vietnam, Philippines, Malaysia, Brunei, the entire Southeast Asia. If you're going to look at your Google map, that is that entire blue area, no? That body of water. But we're not like China. We're not saying that West Philippine Sea is equals to South China Sea. What we're just saying is that West Philippine Sea is just a portion of the West Philippine Sea. Hindi tayo katulad ng China na ginuhitan natin ng siyam na guhit at sinabi natin ang buong South China Sea atin na. No? What we're just, our position has always been the 200 nautical mile exclusive economic zone plus the Kalayaan Group. So that's the difference between the two. If the president mentions or any senators would mention South China Sea, ibig sabihin, he's talking about that entire body of water, yung buong dagat na yun. But when he talks about West Philippine Sea, that is ours. Okay? Okay. Third question. Para sa akin itong third question na to, napakadali lang. Yes or no? You don't have to explain. Huwag niyong galingan. Ang tanong ko lang, bilang kabataan Pilipino, naniniwala ba kayong ang West Philippine Sea ay disputed? Yes or no? Yes. That's the problem we have right now. No? Imagine, I visited different universities from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang kabataan natin, kapag tinanong natin ngayon, and yet hawak natin ang West Philippine Sea, atin ito. Pag tinanong mo naman, disputed ba yan? Yes. Diba? Diba? That's the problem we have right now. Sometimes it's very difficult for us to convince the Filipino people, not just the younger ones, no? But when you talk about the West Philippine Sea, dapat ang sagot natin, hindi yan disputed. Kasi nga atin yan eh. Right? It's like, how can we convince the Chinese government themselves na atin ang West Philippine Sea if we even doubt Disputed our own manggod na ba? Sa position? pag-unsao. We're going to be asked point blank. If you ask disputed, yes, it's kuhaan ko na siya, disputed, oy. Gaway-awayan, binakaroon. Atuara ba rin na? Sus, sama na si Is the General, West eh. Philippine Sea disputed? Ang sagot natin, yes. Diba? So, that is the reason why we do transparency. That is the reason why I go to Yung sama na- universities. Because Si General Tarilla ba? Kung saan man nato na, anong gagawin natin ngayon? Eh, nandun na yung mga, kuhaan ng mga Chinese vessel. Sus, ginoo ko. Hawayon lang ginadarang kuhaan. Magigira lang dito sa China nga. Ang China karon na ilang mga kung fu master, mga robot na, AI na. Niya kita, unsa may atong kuhaan. Ultimo gani, wa man gani ta, ultimos eskwelahan, pagpahimog eskwelahan, gikurakot pa man gani. Ay, ginoo ko. Wala. Yan mga kaibigan. Ha, but anong masabi ko kanito ni Tarilla, eh? Wala akong masabi sa kampo ni Kwan. Tapos pinaparinggan nila si Marcolita na nagsabi lang ng Kwan, no? Totoo. Sobrang kawawa. Kawawa yung mga Pilipino nito. Harap-harap ang niluloko, no? Si Carpio, gihatag lang ni Carpio yung nautical, yung Kwan, yung atin, yung island binigay. Sus, pila ka Kwan ang gihatag. Pero no Kwan, walang Kwan kay do treason daw dili siya pagta-traidor sa Pilipinas kasi treason is Kwan manggod according to the law. Kahit first year lang kakabalo jud ka na the treason can be happen during war. So kay dili man na wa may gira dili daw tawag og pagta-traidor na kanang paghatag og Kwan, paghatag og yuta sa Pilipinas. Gihatag sa China ang buta sa dapitang gihatag. Ganon. Ay, nako.